Demon Emperor Chapter 489. Ang nakaraan sinabi na ni Chupa kay Yunhai na mag-a-abroad siya. At nakapirma na ito ng kontrata sa Demon Seming Sex. Hindi naman matanggap no Yunhai na mag-a-abroad pala si Chupa. Nagpapatuloy. Anong sinabi mo, Kuya Chupa? At napalingon na lang si Chupa sa kanya. At parang nakachill lang. Hindi ko pwedeng hindi to pa rin ang ipinangako ko sa Demon Shaming Sex. Kung hindi, malalagay sa panganib ang Lolo Clan at ito ang magiging katapusan. Huwag kang mag-alala, bago ako umalis, tatapusin ko muna ang lahat ng problema dito. At saka, ang pagiging pinuno ng isang clan ay wala ring pinagkaiba sa tagapamahala ng buong bansa. Tungkol lang naman ito sa pagiging peke at mga pagsubok kung paano mo ito lalagpasan. Kung tatanggapin ko ang pagmamakaawa mo ngayon sa akin, sigurado akong puputulin ka nila. Kapag wala na ako dito, kailangan mo nang humanap ng pamalit sa akin. May mga bagay na hindi mo kaya kahit subukan mo pa itong gawin. Naintindihan mo ba ako? Yunhai? Opo. At may biglang dumating sa kanila na tatlo na nagmamadali. Chupa! Chupa! Masamang balita, may mga hukbong paparating sa atin. Galing sila sa lahat ng dako. Mapapaligiran na nila tayo. Parang ang hukbo ata ni General Dugo. Nagpapanik na si Lady Steel na malaking suso. Ang aking inaama, siya ang aking amain. Napa-close up smile na lang si Chupa. Ang matandang general, napakasama naman ang timing niya. Talagang pinapatunayan niya sa atin na isa talaga siyang Diyos ng digmaan. Kuya Chupa, nakasama na ako sa hukbo ni Dugo, 5 taon. Alam ko ang lakas nila, at higit pa sila sa ano paman. Kahit sabihin pa natin na maraming magagaling sa atin. Pero ang 50,000 mandirigma, kayang-kaya nila tayong patagin. Kung kasama nila ang aking inaama, sigurado akong aabot sila ng 1,000,000. Masasaktan tayo ng lubusan at malaki ang mawawala sa atin kapag nakipaglaban tayo sa kanila. Nag-critical thinking na si Yunhai. Nag-iisip na ng malalim si Chupa kung ano ang magiging hakbang nila. Laban sa hukbo ni Dugo. Huwag kayong mag-alala tungkol sa kanila. Relax lang kayo dyan. Ituloy niyo lang ang ginagawa niyo at huwag niyo silang pansinin. Isipin niyo na lang na isa sila sa 7 wonders of the world. Pinakalma ni Chupa ang kaniyang mga kakampi na nagpapanik dahil sa hukbo ni Dugo. Anong sinabi mo? Ano? Samantala, ang mga tent ng hukbo ni Dugo. Ngayon kasalukuyan silang nagpupulong kung paano nila lulusubin sina Chupa. Si Chupa ang pinakamalakas na kalaban natin. Tutuhugin natin siya sa silangang timog. Habang kinukulit natin siya sa kanluran. At maghanda tayo, tatambangan natin siya sa hilaga. Isa itong digmaan na matagal, tatapusin natin siya sa loob ng 5 buwan. At tungkol naman sa ibang mga kasama niya, wala naman itong kwenta, mga props lang naman sila eh. Wala silang ambag at hindi sila nakakasindak. Masusi namang nakikinig ang 4 na papis sa kaniyang mga sinasabi. Ikatlong matanda at ika-4 na matanda, kayo ang tatapos sa kanya. Huwag kayong mag-alala. General, talaga bang huhulihin natin si ika-5 matanda? Nakaranas na sila ng pagkatalo nung una. Kahit ganun pa man na magkakaharap sila sa isang digmaan, nag-aalala pa rin sila kay Yunhai na ika-5 matanda. Napapikit na lang si Dugo dahil sa narinig niya. Bilang isang sundalo, kailangan niyang gampanan ang kaniyang tungkulin. Ang kamahalan, gusto niyang patayin si Chupa. Ang Lolo Clan ang humahadlang nito. At winasak din nila ang 7 malalaking bahay. Gusto nilang makipaglaban sa pamumuno sa lupaing ito. At hindi yun katanggap-tanggap. Si Yunhai, kahit sabihin pa nating inaanak ko siya. Pero ang tungkulin ay mas mataas kaysa sa pamilya. Habang nagbibigay ng kaniyang sentimental narration, si General Dugo, may biglang sumulpot sa likod. Sir, may bagong ulat. Bastos kang sundalo ka, walang modo.
Nagalit si General Dugo dahil pinutol nito ang kanyang sentimental narration. Pasensya na po, General, pero importante po ito. Dapat niyong malaman. General, ang loloklan, ang kanilang mga taga-manman. Nalaman nila na peking pinalibutan natin sila. Napatawa na lang si General Dugo sa narinig niya. Ha 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 ha. Sa isang digmaan, ang katotohanan ay nagtatago sa likod ng usok. Gumawa ka ng kasinungalingan, pero samahan mo to ng konting katotohanan. Ginawa ko talaga yon para makita ni Leo ng sadya. Nagmumuka tuloy matalinong General si Dugo at nautakan niya si Chupa. Nakangiting tinanong siya ni General Dugo. Ano na ngayon ang ginagawa nila? Siguro nagpapanik na sila ngayon. At ano naman ang ginagawa ni Chupa? General, wala naman silang ginagawa. Wala naman silang pake. Tuloy pa rin ang pangunguha nila sa Cage Dragon City. Parang Anong parang pinagsasabi mo dyan? sa palagay nila ay wala lang tayo. Nabigla silang lahat dahil sa sinabi ng sundalo. Kasama na doon si General Dugo. At lumabas na ang matatandang ugat sa mukha ni General Dugo dahil sa galit. Magaling! Magaling, Chupa! Napakawalang hiya mo talaga! Isa lang ang ibig sabihin nito, high blood na si General Dugo. Marami talagang high blood dito na karakter sa Magic Emperor. Inuutos ko, tanggalin niyo lahat ng mga tent at advance tayo ngayon sa Cage Dragon City. Gusto ko itong makita ng harap-harapan, personal. Kung anong gagawin ni Chupa laban sa aking hindi matalo-talong hukbo. Bakas sa muka ng mga papis ni Dugo ang kalungkutan. Nabigla sila dahil may bago na namang dumating na may dalang ulat. May dala siyang iPhone Pro Max 15 na polipid. General, ang kabisera ng Imperyo, tumatawag. Kinuha na ni Dugo ang iPhone Pro Max 15 na kulay gold. Sinimulan niya na ang pagbabasa ng kanyang Messenger at Instagram. Halata sa mukha niya na seryoso siya sa pagbabasa nito. Nabigla siya dahil may dumaan sa newsfeed niya na viral videos. Ano ito? Tinanong naman siya ng kanyang mga papis kung ano yun. Wala kasi silang cellphone na iPhone Pro Max 15 fully paid. Wala silang pambili. Anong problema, General? Masamang balita. Ang buluwagan ng Imperyo nagkakaroon ng kaguluhan. Nabasa ko dito, dumaan sa newsfeed ko. Ang kamahalang emperador, kailangan niya ng tulong natin. Paanong nangyaring ganito? Di ba nag-send na sa'yo sa messenger mo ang kamahalang emperador? Bago lang yon na sinabi niya na wawasakin natin ang mga rebelde. Tapos ngayon, iiyak-iyak siya at hihingi ng tulong? Pati yung mga papis ni General Dugo ay naguguluhan na rin. Wala kasi silang kontak. Nagbago ang isip niya pagkatapos ng ilang araw kung saan napakalayo na natin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang Kapitolyo ng Imperyo ay nasa peligro. Kasama na rito ang kamahalan. Hindi niya na ito kayang baliwalain. Napakabobo naman itong si General Dugo. Piniga niya yung iPhone Pro Max 15 na fully paid dahil sa galit. Ang nakalagay doon sa post na caption, si Matandang Sugi. Sinimulan niya na ang kanyang masamang balak. May kasama siyang 200,000 tropa sa labas ng Kapitolyo. Ipasa niyo sa lahat ang order ko. Kailangan na nating bilisan ang pagbalik sa Kapitolyo ng Imperyo para iligtas ang kamahalang emperador. Pabago-bago ng desisyon si General Dugo. Kanina iwawasakin niya ang mukha ni Chupa. Ngayon ay babalik na siya sa Kapitolyo. Samantala, nagkakaroon ng konting kasiyahan sina Chupa. Konting salo-salo. Chupa, kakaiba ka talaga. Ang mga galawan mo, paano mo nagawang pabalikin ang hukbo ni General Dugo? Teka lang, hindi ganito ang galawan ng aking amain. Lagi siyang mabilis gumalaw at namumuwersa siya. Sa oras na gumalaw na ang kanyang hukbo, hindi na ito atras ng basta-basta. Ano kayang nangyari sa kanila? Hinihintay nila kung anong sasabihin ni Chupa. Hindi na natin kailangan problemahin ang problema ng iba.
Ang magandang gawin natin ay ilipat na natin yung mga epektos ng pamahalaan sa Wayne Gaza City sa pinakamabilis na paraan. Hindi ko rin iniisip na makakaharap ulit natin ang hukbo ni Dugo. At dito nagtatapos ang chapter 489. Maraming salamat sa panunood, sana nagustuhan nyo mag-subscribe para laging updated.